Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. At muli, panibagong linggo na naman. At huwag tayong manawa mga kapatid at malapit na po tayong magkita-kita. At sa mga pagkakataong ito, ating hilingin sa Diyos ang Kanya pong pangunguna sa atin. Samahan po niyo ako sa panalangin. Aming Diyos na dakilang Ama, Ikaw po ang may likha ng langit at lupa. Ikaw po ang nakakaalam sa mga pangyayari sa mga bawat pagkakataon na hindi namin naiintindihan, Panginoon. Ikaw po ang aming Diyos na mapagmahal na dapat naming purihin at itaas magpakailanman. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, kami po'y dumudulog sa iyo. Patuloy naming nilalapit sa iyo, Panginoon, yung mga nagkakasakit na hanggang ngayon, Panginoon, sa buong mundo ay patuloy pa rin ang virus na ito. Kaya, O Diyos na mahabagin, kami po'y dumudulog sa iyo, nagsusumamo sa iyo, na inyo na pong bigyan ng katalinuhan ang pagtuklas ng gamot na ito. Ang COVID-19 na ito, Panginoon, ay mawala na. Kaya salamat, O Diyos, sa iyo pong patuloy magpaalaala sa amin na kahit nandito po kami naka-lockdown, sa amin pong mga sariling pamamahay, inyo pa rin kami binibigyan ng pag-asa, mga natutulugan o mga pagkain pa. Kaya, O Diyos, muli kami po'y nagpapasalamat sa iyo pong patuloy na pag-iingat sa bawat isa. Yung mga nakakalabas na, sa iyo pong patuloy na pag-iingat sa kanila. Sa lahat po naming mga frontliners dito sa aming bansa, tulungan niyo po, Panginoon. Maging po sa ibang bansa, O Diyos, kami po'y umaasa na mawala na po itong salot na ito, O Diyos. Maraming salamat at ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga kapatid, magandang umaga muli. Ako'y gustong bumati kay Marcos at Miana. Hello po, magandang umaga, kumusta na kayo? Siguro mga dalagat binata na po kayo sa Bornasal family. O magandang umaga rin. Lahat po tayo ay narito po sa panahon na kung saan nagtitiis pa at maikling sandali na lang magkikita-kita muli tayo. Sa mga Aquino family, si Mitchell at saka si Ann, magandang umaga po. Dito po sa mga Amol family, nariyan po sa Kathleen, sina Ramel, sina May, na GM, si Jared, ay kumusta na po kayo? Maging po dito sa kapitbahay po namin, o Elder Manny, kumusta na po? Pati rin kay Deaconess Ellen. Salamat po sa inyo pong patuloy na panalangin. Aming dalangin din na kayo rin po, ang buong pamilya ninyo, ay nasa mabuting kalagayan at kalusugan. Maging po dito sa bawat isa sa atin sa Santa Lucia. Magandang umaga po sa inyo, sa mga family, sina Val, sina Dina at mga bata. Malaki na si Gabgab Ana, sumusulat na po. Kayo po ay aming pong binabati ng magandang umaga. Kayong lahat po, buong pamilya, ay namimiss na po namin. Pati yung mga lahat ng mga kabataan, young people po. Sina Ella at saka si Renz po. Kumusta na po, Deacon Richard at saka Deaconess Mylene? Magandang umaga rin po. Maging po dito po sina Angel, nanay po niya si Annalyn. Kumusta po, magandang umaga. Sina Camille, sina May. Nawa ay kayo po ay nariyan po na manunood na po sa ating video. Maging po sa inyo pong mga kapitbahay, pakiregards na lang po diyan. Maging po sa mga De Leon family diyan sa malapit sa church. O Brother Lando at Lynn, kumusta rin po kayo? Kayo po'y pagpalain ng Panginoon at patuloy tayong maniwala at sumampalataya sa Kanya na hindi tayo pababayaan. Maging po Roland, si Rosinda, sina Deaconess Tess at Lynn, Lita,
Maraming salamat po sa inyong patuloy na paglinis sa ating bahay-sambahan. Janica, sina Kaysilin, mga kapatid po ninyo, kumusta na po sila? Naging po yung mga kapitbahay po ninyo dyan. Sinadian po si Annalyn saka si Ed. O si Andy, kumusta na po? Malaki na siguro. At maging po kina Camille at Maymay. Muli, dalangin ko po na patuloy kayong sumampalataya, huwag kayong bumitaw. Iingatan po ang inyong nanay doon sa ibang bansa. Ay, hello po, Carmel, at saka yung mga kapitbahay po nyo dyan. Irigas na lang po. Marjeline, kumusta? Maging po si Angelica. Salamat po sa inyo pong patuloy na pagpanalangin. Ngayong umaga po ay ako po papasalamat din dahil tayo ay malusog pa rin at iniingatan ng Diyos. Kaya kung meron po kayong mga Biblia po, nais ko pong basahin po natin ang mga gawa. Patuloy po nating aralin ang aklat na ito dahil ito po'y napaka-importante sa pamumuhay natin. Hanapin po natin sa ating mga Biblia yung mga gawa, Kapitulo 16, talatang 1 hanggang 5. Kaya samahan po niyo ako, babasahin ko po ito sa Magandang Balita, Biblia Tagalog. Mga gawa, ito po ay pinamamagatan ng sumama si Timoteo kina Pablo at Silas. Sa talatang 1, nagpunta rin si Pablo sa Derbe at sa Listra. May isang alagad doon na ang pangalan Timoteo at ang kanyang ina ay isang Hudyo at ang kanyang ama na may isang Griego. Mataas ang pagtingin ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio kay Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya tinuli niya ito alang-alang sa mga Hudyo sa lungsod na iyon, dahil alam niyang lahat na ang kanyang ama ay isang Griego. Sa bawat lungsod ng kanilang dalawin, ipinapaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at ang mga pinuno ng iglesia sa Jerusalem, at inuutos na sundin yon. Kaya tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng mga iglesia at araw-araw ay nadagdagan ang kanilang bilang. Salamat po sa pagbasa ng salita ng Diyos at pagpalain po tayong lahat. Mga kapatid, ito po yung ating pong tatalakayin ay ito yung pangalawang paglalakbay na ni Pablo. Ngunit hindi na po si Bernabe ang kanyang kasama dahil meron po silang hindi pagkaunawaan. Dahil po doon sa nangyari kay Juan Marcos na pamangkin ni Bernabe na sila po iniwanan basta. Kaya si Pablo noon nag-isip na huwag na lang muna isama si Juan Marcos na inimungkahi naman ni Bernabe na isasama sana sa pangalawang paglalakbay. Kaya doon sila hindi nagkaunawaan at dito ang naging kasama niya ngayon sa pangalawang paglalakbay. Dito sa panahong ito, pinili po niya si Silas at siya po naglakbay, pamunta sila ng Listra doon sa Derbe nga, yun nabasa po natin kanina. Pero bago natin tingnan ang buong kasaysayang ito, buong nilalaman ng mga talatang ito, meron muna akong nais na itatanong po sa inyo na dapat po natin pag-isipan. Bago natin bilhin ang isang bagay, ating sinusuri kung ito ay maganda, maayos at tinitiyak kung ang bagay na yun ay garantisado. Uulitin ko po, minsan po bago tayo bumibili ng isang bagay, ating munang sinusuri kung ito ay maganda, maayos at tinitiyak yun kung garantisado ba. Kung ikaw naman ay naghahanap ng kasama, inaalam at sinusuri mo kung sino at ano ang kakayanan niya. Makakatulong ba sa iyo o hindi? May prinsipyo po tayong pag-uusapan dito sa 5 talata. At ito po yung pagsusuri. Ano ang napapaloob sa 5 talatang ito? Una, ang katiyakang maibahagi ang mabuting Biblia doon sa mga tao. At pangalawa, kailangan po may resulta po doon sa kanila pong pagbahagi. Unahin po nating alamin
si Silas kung sino siya. Dahil po sa ating pong mga binabasa sa pagbabasa po natin, bihira lang po ang kanyang pangalan na ating pong nababasa. Ngunit dito sa pangalawang paglalakbay ni Pablo, ating pong titingnan kung sino si Silas. Si Silas po siya ay isa ding propeta doon sa bayan ng Jerusalem. At ito po siya ay kasama ni Jude o Judas na kung tawagin ay Barnabas. Siya po ay isa pong alagad at isa po siyang Hudyo. Siya po ipinanganak sa Roma. Kaya kabisado po niya ang daan na kanila pong mga pupuntahan. Kaya siya po ang pinili ni Pablo. Siya din po ay makikita po natin doon sa Gawa 15:22. At doon po makikita natin kung sino po siya. Maging po doon sa pangalawang Korinto 1:19. At ang pangalan niya po doon ay Silvano. Kaya po dito kailangan po nating malalaman kung sino talaga ang mga kasama natin sa bahay-sambahan, maging po sa ating pong paghahayag ng salita ng Diyos. At ito naman si Timoteo ay isa pong may dugong Hudyo dahil ang kanyang ina at lula niya ay mga Hudyo. Ngunit ang kanyang ina ay nakapangasawa na isang Griego. Kaya siya po ay hindi po siya itinuli ng kanyang inang si Eunice at ang kanyang lulang si Lois. Kaya nga po, dito ating pong nabasa kanina sa pangalawa na tinuli ni Pablo. Ating balakasin ang 5 talata. Yung talatang 1 hanggang 3 sa mga Gawa 16, 1 hanggang 5. Ito na po yung paglalakbay na kasama na si Timoteo. At dito po, bakit niya isinama si Timoteo? Nakita kasi doon sa Listra na si Timoteo ay lumago na. Siya po ay binata. At sa tingin ko noon, sa pagsusuri, siya po ay may 17 taon pa. Wala pa po siyang asawa. At mga 2 o 3 taon pa siya noon na mula sa kanya pong pagkakilala at pagkabuhay muli. Ibig sabihin, pagsunod. At siya po ay masigasig na gumagawa ng ibanghilyo doon sa kanilang lugar. Kaya nga po, pagdating ni Pablo at Silas sa Listra, pinuntahan kaagad nila si Timoteo para isama sa kanilang paglalakbay. Kanilang pinili ito dahil siya ay iginagalang ng mga taga-Iconio dahil sa kanyang pagiging masigasig sa pagbahagi ng mabuting balita. Ibig sabihin talagang masipag siyang mag-witness, magpahayag ng salita ng Diyos, yung muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. At tungkol naman sa isyu ng pagtuli, wala sa ilalim ng mga kautusan sa lumang tipan ang mga Kristiyano na hindi kailangan para sa kanila ang pagtutuli. At iba makikita po yung katibayan sa Pilipos 3, 1 hanggang 3. Basahin ko po dito sa Pilipos 3, 1-3. Sa wakas mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. Hindi kaabalahan para sa akin na ulitin ang naisulat ko na. Dahil ito naman ay para sa inyong kapakanan. Pangalawa, mag-ingat kayo sa mga taong asal-aso, sa mga taong mahilig sa paggawa ng masama. Sila ay mga taong naghihiwa ng masilang bahagi ng kanilang katawan. 3, tayo ay hindi sila ang tumatanggap ng tunay na pagtutuli. Tayong mga sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Ang ipinagmamalaki natin ay ang ating buhay kay Kristo Jesus at hindi tayo umaasa sa mga pisikal na bagay. Gaya na pinapahayag ko sa mga talatang ito, ang kaligtasan mula sa ating kasalanan ay resulta ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang natapos na gawain ni Kristo sa krus ang nagliligtas sa atin, hindi ang pagsunod ng isang panlabas na ritual. Kinikilala naging kautusan na hindi sapat ang pagtuli para bigyan lugod ang Diyos na bumabanggit sa pangangailangan ng pagtutuli ng mga puso. Nang ibig sabihin, linisin ang nilalaman ng ating pag-iisip at sa damdamin at pagsisisi
ng kasalanan at pagtanggap kay Jesus sa buhay natin. Yun po ang tinutukoy po doon, tuli o tinuli. Kaya po, malalim po ang ibig hulugan ng pagtuli kay Timoteo o doon sa mga Hudyo na nais po ipaliwanag sa mga talatang ito, yung tuli na to, yung pong paglinis ng puso ng bawat isa sa bawat tao. Sa Galatia 2:16, ating pong mabasa po dito para pong itong suporta po doon sa ating pong mga napapakinggan. Basahin ko po sa Galatia 2:16. Gayunman, alam naman namin ang tao'y pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo at hindi na sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya't kami ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat walang taong pinawalang sala sa pamamagitan sa pagsunod sa kautusan. Ibig sabihin nun sa lumang tipan na sinusunod ng mga Hudyo. Doon po sinasabi pong sinulat ni Moses yung Torah. Maging po doon sa Gawa 16:3. Gusto pong idiin ko po ditong sinabi ni Pablo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya tinuli niya ito alang-alang sa mga Hudyo sa lungsod na iyon. Dahil alam nilang lahat na ang kanyang ama ay isang Grego. Dito po, ang tinutukoy po dito, kaya tinuli niya si Timoteo sa harapan ng mga Hudyo dahil alam ng mga taga-roon ng mga Hudyo na ang ama ni Timoteo ay isang Grego. Kaya para magkaroon ng katuparan na siya ay Hudyo, dapat siya po ay tuliin. Doon nga sa sinasabi po natin sa una pang mga talatang nabasa, hindi na kailangan dapat tuliin pa, hindi magpapasakop doon sa lumang kasulatan. Kaya itong ginawa ni Pablo ay nakakatulong sa pagmimisyon. Si Timoteo na isang tuli na at siya po tinatawag na mistisong Hudyo at siya po ay tinuli talaga ni Pablo para hindi maging sagabal sa kanila pong pagmimisyon. Dahil nagpo nila talaga ang mga Hudyo kung saan-saan man sila pupunta at magtatanong sila kung Hudyo siya, bakit hindi tinuli. Para wala pong mga tanong na doon sa kanilang pupuntahan, kanya na talagang tinuli si Timoteo. Bagamat hindi hiningi ng Diyos kay Timoteo na magpatuli, bukal sa loob nito na ginawa niya na magpatuli, alang-alang sa pag-abot sa mga Hudyo din. Gayunman, gaya ng maliwanag na sinasabi ni Pablo sa mga taga-Galatia, hindi nakakaambag ang pagtuli sa kaligtasan o kahit sa pagiging banal kay Kristo. Siyempre, ang pangyayari kay Timoteo ay hindi direktang mailalapat sa ngayon dahil hindi kailangan ang pagtuli para sa mga Kristiyano para maabot ang hindi mananampalataya, Hudyo man o Hintil. Muli ang prinsipyo dito, yung pagsusuri. O sinuri po natin yung puso ng isang tao, kaya yun po ang tinutukoy pagtutuli sa puso, ang pinakamahalaga. Binago na po ang puso mo o ang iyong pong pag-iisip. Hindi na naging nanangan po doon sa isa pong pananampalatayang mali. Gayon pa man, gaya ng maliwanag nga sinasabi ni Pablo sa mga taga-Galatia. Dito po, sabi niya, mga kapatid, sa buhay minsan, dapat nating kilalanin kung sino yung taong nakakaharap mo. Yun ang sabi ni Pablo. Mapagkatiwalaan o kailangan ba nating suriin. So, kaya po noon, ginawa po ni Pablo para makakatya po siya na hindi po maging problema ang pagtuli niya kay Timoteo. Mga kapatid, kalimitan sa ating pagbabasa ng banal na kasulatan o Biblia, hindi natin iniusisa kung sino yung mga nabanggit na mga tao o karakter doon sa Biblia. Dahil naging familiar yung pangalan na nababasa natin. Kaya parang wala na rin, hindi na rin natin siya tinitingnan pansin. Kaya dito ngayon, sorry po, sinadya nating tukuyin at alamin kung sino yung kasama ni Pablo sa kanyang paglalakbay. Si Silas at si Timoteo. Ngayon alam na po natin sila, kung sino sila. Kaya tayo din po,
sa ating pong mga kalagayan ngayon, nais kong tukuyin at linawin sa bawat isa na yung sinasabing tinuli ni Pablo si Timoteo. Siya ay Hudyo na sumunod sa paniniwala ng kanyang ina at lola at hindi sa kanyang ama na isang Griego o Hintil na hindi pumayag noon na siya ay tuliin. At siya po ay talagang binago na, ibig sabihin, kanyang puso ay binago na ng Diyos. Bukod pa doon sa pagiging Hudyo na tinuli siya. Siya po talaga ay sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo. Kaya nung iniwan nga siya, mga 2 o 3 taon, nung pagbalik ni Pablo, nakita po niya na maging masigasig na po siya sa pagbahagi ng salita ng Diyos. Kaya tayo rin, mga kapatid, mahal kong mga kapatid kay Kristo, bago tayo naging mananampalataya ay katulad din tayo ng mga Hudyo. Pinago ang ating paniniwala. Bagong nilalang na po tayo, ang ating buong puso ay talagang binago na pati pag-iisip po natin. At sinabing ang ating pong Panginoong Hesus, ang ating pong totoong Diyos na pinanampalatayaan. At doon tayo mamumuhay sa Kanya at siya dapat ang manguna sa ating buhay. Ngunit mga kapatid, tandaan po natin, may mga pagkakataon sa buhay natin na kahit alam natin na dapat gawin ang pagsunod kung ano ang ating natutunan sa Biblia, sa pag-aaral, nangunguna pa rin yung pagsuway. Tinatamad tayong pumunta sa fellowship o sa pananambahan. Kaya mo namang dumalo sa mga fellowship o sa pananambahan. Kaya mga kapatid, ito po isang katanungan din sa bawat isa sa atin. Bakit ayaw mong dumalo? 2 lang po ang dahilan. Baka isa, tinatamad ka o talagang di pa totoong nagbago ka o nagbalik loob sa Panginoon. Ngunit mga kapatid, tandaan natin, inaantay tayo palagi ng ating Panginoong Hesus. Walang oras o araw na hindi Kanya inaantay o tayo inaantay niya upang manumbalik sa Kanya. Halimbawa, inutusan kang linisin mo ang kwarto, ngunit di mo ginawa yun. Alam mo namang kaya mong gawin yon, ang paglinis. Bakit hindi mo ginawa? May dahilan ka. Either talagang ayaw mong sumunod, kaya mo namang gawin maglinis, o tinatamad ka. Marami sa atin na masigasig sa pangangaral, patuloy na ating pag-aaral ng banal na kasulatan at para tayo lumago. Katulad ni Timoteo. Ngunit, mga kapatid, may tanong po ako. Saan tayo dito sa dalawa? Ayaw lang nating sumunod dahil tinatamad o talagang hindi pa natin talaga totoong sinabing tinanggap mo na ang Panginoong Hesus at manguna sa buhay mo. Pag-isipan natin yun mga kapatid. Crucial po yung tanong ko. Ngunit pasensya na po dahil ito lang po ang mahalaga na dapat maunawaan po natin. Sa 2 bagay na tinanong ko, dapat meron pong mga pag-asa po tayo. Hindi pa huli po, parati po tayong inaantay ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Kaya po, ang pangwakas, may 3 paalaala lang po. Suriin natin mabuti kung ang una, tunay ang ating relasyon kay Kristo Jesus, ang handa tayong lumago. Pangalawa, maging ang kasama natin sa bahay-sambahan ay dapat natin suriin kung nakakatulong ba sa ating paggayo o paglago. At dapat din natin suriin kung ang pananampalataya natin o pananampalataya nila tunay ba o wagas at hindi mapagkunwari at handa na rin ipamahagi ang tungkol sa mabuting balita.
Tayo po ay marami na pong nararanasan sa ating pong buhay. Kaya ito namang pagkakataon na ito ay hindi po natin dapat sayangin. Suriin po natin ang ating pong mga sarili. Kung talaga po tayong ay gustong mamuhay at sumunod sa ating pong Panginoong Hesukristo. At ang pangatlo, suriing mabuti ang banal na Biblia. Paulit-ulit ko pong sinasabi, aralin, ipamuhay, at ipamahagi katulad ng ginagawa ni na Pablo, Silas, at Timoteo. Maraming salamat po mga kapatid. Aming Diyos na dakila, mapagmahal, kami po'y narito, humihingi po sa inyo ng karunungan upang kami po'y patuloy ninyong bigyan po ng katalinuhan upang sundin po ang inyo pong inuutos po sa amin. Kami po'y talaga pong dumadanas po na minsan maraming mga katanungan na hindi ko kayang gawin ang pagbahagi ng salita ng Diyos. Ngunit Panginoon Ama, kami po'y humihingi po ng tulong. Iyo pong ibigay sa amin nung makalangit na karunungan o Panginoong Hesus sa tulong ng Banal na Espiritu. Salamat po na hanggang ngayon kami rin po ay patuloy na sumasampalataya at naniniwala sa iyo na kayo po ang manguna sa aming buhay. Patuloy niyo kami pong tulungan at ingatan. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, bago ako mag-benediksyon, nais ko pa pong dagdag na ating pong patuloy na basahin ang ating pong mga Biblia. At ito po lamang ang ating pong tanging pag-asa habang tayo po ay nabubuhay. Maraming salamat po. At ito po yung benediksyon at ang pagmamahal ng Diyos Amang nasa langit, maging po ang kanya pong kapayapaan na pinagkaloob sa bawat isa sa atin, ang biyaya po ng Panginoong Hesukristo at ang pakikipisan sa atin ng banal na Espiritu mula pa noon, ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Magandang umaga po mga kapatid. Magkikita-kita na po tayo. Malapit na po. Maraming salamat po.